So anyway, yung diverticulitis, it can range from mild to severe. So mild, meron kami tinatawag na simple uncomplicated diverticular disease. It usually presents with just pain sa stomach, pwedeng sa right lower part or sa left lower part, pero virtually anywhere in the stomach, pwede siyang makaramdam ng pain. Pinaka-common lang yung sa left lower part, pero anywhere in the stomach, in the abdomen, pwede ka makaramdam ng pain. Sometimes it can be accompanied by fever. Ngayon, kapag mild lang, pwede naman oral antibiotics lang. Pero kapag severe, ito yung sobrang sakit, pangit yung laboratory test, and sa CT scan, kita namin na talagang magang-maga yung diverticulitis, ina-admit, tapos bawal rest, bawal kumain for around 24 to 48 hours, then mag-IV antibiotics. And in most cases, gumagaling naman siya with medical treatment. Yun nga po yung mention po, no, kasi sa lifestyle siya, and although most common siya sa mga older people po, no, I read po na parang younger people are getting it more these days kasi nga po sa lifestyle siya with low fiber diet po, no. Ano po kayo mga advice natin sa mga younger people when it comes to that po? Actually, we cannot really say na tumataas yung incidence niya with younger people. It's just that ngayon yung mga mas batang tao nagpapa-check up, nagpapa-konsulta, nako-colonoscopy na rin namin yung mga kabataan, Opo. nasi-CT scan na rin yung mga bata-bata. So it's being more accessible and mas na tayo, mas maganda rin health-seeking behavior. So marami lang nang nadadiagnose ng mga kabataan, but not necessarily nagiging common na siya sa mga kabataan. Kaya pag nakita mo, sinasabi nila, nakikita na rin namin siya sa mga bata. So not necessarily nagiging mas common sa mga kabataan, pero nakikita lang siya kasi baka nada-diagnose sila. Baka dati kasi, kaya mga matatanda ngayon na may diverticulosis or diverticulitis, baka meron na pala sila dati. We just don't know. Pero kasi, mas maraming nako-colonoscopy at nasi-CT scan na above 40 years old than younger. So, pero anyway, at the end of the day, ang pinaka-advice lang naman talaga natin ay high fiber diet and drink a lot of fluids. Kahit pa yung mga pasyente namin may edad, tas na-establish na silang may diverticulosis, diverticulitis, ang advice namin lagi ay high fiber diet. The moment na mag-low fiber diet sila, pwedeng bumalik talaga yung diverticulitis, tsaka yung diverticular bleed. Meron pati yung bleeding, mas mahirap yung bleeding eh. Pero, ayun. So, high fiber diet at saka drink a lot of fluid para mas maganda yung dumi natin. Of course, exercise would help also, pero kasi mas maraming studies on high fiber diet talaga.